Alleluia, 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 Alleluia. Halina at inyong kamtan ang langit na kaharian, pamana ng Amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Gusto niyo po ng true horror story? Kwentong nakatatakot? Mga ilang taon na po ang nakararaan, ako po ay naaka-assign sa seminaryo. Seminaryo. At minsan, yung isang pinsan ko na may third eye, nakakakita ng anong-anong elemento, dumalaw sa akin, sinundo ako dahil gusto niyang magsimba sa aking misa. So pumunta siya sa seminaryo, pumunta sa kwarto ko, at pagkatapos ay naglakad na kami sa hallway, pababa ng building, papunta doon sa sakyan. At kami ay nagtungo na nga doon sa aking mimisahan dyan sa Makati. Habang nasa daan kami, nagsalita yung pinsan ko na may third eye. Ang sabi niya, "Father, meron po akong nakita." Sabi ko, "Saan?" "Doon sa may hallway ninyo." Doon lang siya. "Talaga?" Sabi ko, "Ganon." "Doon sa kwarto ko, may nakita ka." "Ay, wala. Wala sa kwarto nyo. Doon sa dinadaanan nyo." Sabi ganon. So, natapos yung kwento. Nakarating ako dun sa simbahan na aking mimisahan, nagsimula na akong magmisa, at nagsimula na akong magbigay ng homilya, ng homily. At habang ako ay nag-homily, sa isang, ano ba yun? Sa isang tingin ko, biglang meron akong nakita dito sa bandang kanan ko, isang babae. Nakaitim siya. Ang buong damit niya nakaitim. Tapos yung mukha niya, parang ang puti-puti. Tapos yung mata niya, parang malalim. Yung kanyang kilay, makapal. At nakaganon lang sa akin.
Nako, bago, fresh pa sa isip ko yung kwento ng pinsang ko Napaganon ako, sabi ko. Mukhang nasundan ako. Ito yata yung sinasabi ng pinsang ko. Ayan. So, habang nag-humilya na ako, hindi na ako masyadong tumitingin. Dito na lang ako sa kaliwa. At kapag medyo napapatingin, nakikita ko na naman, nandun siya. Natapos ko na yung misa. Pagdating doon sa sacristy, at ako'y nagbibihis na, naikwento ko naman doon sa mga taga-simbahan. Sabi ko, alam ninyo, huwag kayong matatakot ha. May nakita akong babae, nagsisimba. Nakaitim siya, tapos ang lalim ng mata niya, yung mukha niya ang puti, yung kilay niya ang kapal. Nakatingin sa akin ganyan, hindi yata kumukurap. Alam niyo kung ano sabi ng mga taga doon? Nagtawanan. Naku naman, Father, kilala namin yon. Namatay yung asawa noon, mga 2 taon na nakararaan, at ganun talaga mag-makeup yon. Makapal ang kilay, puting-puti ang mukha. Ayan. Pinakaba pa ako nito, no? Alam nyo, may mga bagay na tayong kinatatakutan, na tayo rin ang gumagawa. May mga bagay sa buhay natin na kinatatakutan natin na hindi naman dapat katakutan. Sino ang gumagawa? Tayo. Tayo na lang ang gumagawa. Hindi dapat katakutan, pero sa sobrang overthinking ka, sa sobrang masuspecha ka, sa sobrang alanganin ka at lagi kang duda, laging merong takot. Kaya yung buhay mo nababalot ng iba't ibang uri ng takot. Ganon ka ba? Meron ka bang ganoon? Alam nyo, maikwento ko lang Aaminin ko po sa inyo, siguro mga ilang taon na po, ako may takot. Ang takot ko po, tumatanda na ako. At pagtanda ko, ang takot ko, malapit na akong mamatay. Aaminin ko po sa inyo yan. No? Dahil siguro, marami na ring sakit. Ano po? May operado ang aking tuhod, may myasthenia gravis ako, meron ako sa enlargement of prostate, at mahina yung, meron akong CPAP, no? Meron akong sleeping disorder. Alam nyo, naghalo-halo yan. No? Kaya para sigurong 4 years already, ako'y natatakot. Natatakot ako, natatanda na ako at ako'y malapit ng mamatay. Ilang 2 linggo po na, more than a week ago, ako po ay sumama doon sa Spain. Diyan po sa Espanya. Hindi po diyan sa Espanya. Sa Spain mismo. Alam niyo ba yung Camino de Santiago? Ito po ang pinaka, para sa akin, ang pinakatanyag na ruta ng paglalakad. Camino de Santiago, translation in literal English, Way of Saint James. Ito po ay ang paglalakad ng iba't ibang tao sa buong mundo, tatahakin ang mga ruta papunta doon sa tinatawag na Basilica of Saint James. Diyan po sa Santiago, Spain. Doon po nakalagak ang katawan ni Apostol Santiago. Okay? At kami po ay pumiling maglakad ng 117 kilometers. Maglalakad po ito, sa loob lamang ng 6 na araw. Ibig sabihin po, sa isang araw, kailangan maka 27 kilometers kang maglalakad, 25, may 22, pinakamababa na yata yung 19. Araw-araw pong iyan. At ako naman po ay sumama. Kasama ko po mga iba-ibang pari ng Archdiocese ng Maynila. Kasama rin po si Cardinal Advincula. Ano po? At alam po ninyo, ako ay nag-aalangang sumama, takot. Baka hindi ako makatagal. Sumuong ako sa isang araw, nagdududa ako, baka hindi ako makalakad ng ikalawang araw, pero nakalakad ako. Nagdududa ako, baka hindi ako makalakad na ikatlong araw. Dahil sinipon ako, nag-chill ako, naginig yung katawan ko nung madaling araw, pero nakalakad din ako.
Hanggang ika-4 na araw, nakalakad na ako. Nawalan ako ng hinliliit kasi yung hinliliit ko lumobo sa blister kasi laki na ng hinlalaki ko. Namatayan ako ng kuko sa kaliwa. Akala ko hindi na ako matutuloy pero natuloy ako. Sa makatuwid, natapos ko po yung 117 kilometers sa loob ng 6 na araw. Sa bandang huli, napagtanto ko yung aking nabanggit kanina. Nakita ko na all these years, yung takot ko ng pagtanda, mamamatay ako, takot ko sa mga sakit. At yung nangyaring karanasan ko, na natapos ko sa 6 na araw, yung napakahirap na paglalakad na iyon, parang ang sinasabi ng Panginoon sa akin, huwag kang matakot. Parang binibigyan ako ng Panginoon ng lakas ng loob. At sinasabi niyang wala ka dapat katakutan. At di ba yun din yung sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? Ano sabi ng Panginoon sa atin dito? Na hindi niya pababayaan kahit isa ay mawala sa atin. Sa mga nananalig sa Kanya, sila ay maliligtas. Sa mga katuwid, ang hamon at paanyaya ng Panginoon sa atin, imbis na gumawa tayo ng kanya-kanya nating sariling takot, imbis na mag-imbento tayo ng kanya-kanya nating mga pangamba, pakatandaan po natin ang sinabi ng Panginoon, hindi niya pababayaang mawala ang kahit isa sa atin. At kung tayo'y mananalig, tayo ay makasusumpong ng kaligtasan. Ang tanong, ano yung mga takot po natin ngayon? Tanungin niyo ang inyong sarili. Ano yung mga takot nyo ngayon? Balido ba yung takot mo? Totoo ba talaga yung takot mo? Yan ba ay may basihan or baseless? Inimbento mo ba yan? Natatakot ka ba na mag-isa sa buhay? Natatakot ka ba na iwan niya? Natatakot ka ba na mawalan ng trabaho? Magkasakit? Manghina? Natatakot ka ba sa maraming bagay? Nawa ang mga salita ng Panginoon ang magsabi at magpaliwanag sa atin na hindi tayo hahayaan ng Panginoon na mawala. Sa Ebanghelyo, malinaw ang sinabi niya, hindi niya pababayaan na kahit isa sa atin ay mawala. Ano ang kailangan? Imbis na pag-iimbento ng iba't ibang takot, ang sabi ng Panginoon, manalig kayo sa akin. May sakit ka, nangihina ka, meron kang nawawalang mahal sa buhay, alanganin ka sa trabaho mo, hindi mo na siya nakikita, hindi na siya nagte-text, sa trabaho, sa opisina, sa kumpanya, nagkakaalisan, mga pangambang iyan, pero mas higit nating panghawakan ang mga salita ng Diyos. Hindi ko pababayaan na kahit isa sa inyo ay mawala. Manalig kayo sa akin at kayo ay makasusumpong ng buhay at kaligtasan. Amen.